Si Gretchen Costello Barreto, ipinanganak noong ika-6 ng Marso taong 1970, ay isang Pilipinang artista, mang-aawit, socialite, at pilantropo, na kilala sa kanyang walang hanggang kagandahan. Siya ang una sa kanyang mga kapatid, na sina Claudine at Marjorie, na sumali sa entertainment industry. Siya ay isang babaeng may beauty at class, palibhasa'y ilang dekada na siyang nasa limelight, naging open book sa publiko ang kanyang buhay. Ang aktres ay kilala sa mga pelikulang The Trial, 2014, Ikaw Lamang, Wala Nang Iba, 1994, at The Diplomat Hotel, 2013. Kilala si Gretchen sa kanyang marangyang pamumuhay. Bilang socialite, makikita na karamihan, sa kanyang mga social media post, noong araw na may social media accounts pa siya, ay nagpapakita ng kanyang high society friends, mga mansion sa Forbes Park at Dasmariñas Village, ang dalawang pinakamahal na residential subdivision sa Pilipinas, na parehong nasa Makati. Hindi rin siya nagpapahuli sa pagkakaroon ng mga mamahaling gamit sa bahay, mga designer bags, damit at fashion at mga alahas. Napakalawak ng kanyang South Sea Pearl Necklace Collection, mula sa Juemer, kung saan ang isang hako lamang, ay nagkakahalaga na ng mga milyong peso. Ang isa sa kanyang mga designer necklace, ay na-feature sa mga magazine at newspaper, na nagkakahalaga ng 55 million pesos nang isuot niya ito. Si Gretchen ay ang common law partner, ng billionaire tycoon na si Antonio, Tony, Cojuangco Jr., na president ng PLDT, part owner ng luxury casino hotel na Oca de Manila, at marami pang business holding. Sila ay halos 30 taon, nang nasa relationship, at may isang anak, si Dominic Cojuangco, na ngayon ay 27 taong gulang. Pero hindi lang naman pagpapakita, at pagyayabang, ng kanyang mga ari-arian, ang ginawa ni Gretchen sa kanyang buhay. Siya ay umukit ng isang bagong imahe, bilang isang pilantropo, habang sinikap niyang tulungan ang iba. Siya ay dapat na maging breakout star ng charity, lalo na sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Malinaw na hindi nagtipid si Gretchen, nang magdesisyon siyang ibahagi, ang kanyang mga pagpapala. Ang lawak ng kanyang tulong ay walang hangganan. Mula sa mga komunidad sa kanayunan, hanggang sa mga healthcare worker, at iba pang frontliner. Hindi pa nakontento sa pagpapadala, ng tinatawag niyang love boxes, na may mamahaling grocery items, at sako-sakong bigas sa media, at mga dating kasamahan sa entertainment industry, itinuon ni Gretchen, na tinawag Our Lady of Ayuda ng ilan, ang kanyang atensyon sa mga health worker. Naghulog ang kanyang team, ng mga sako ng bigas, sa ilang ospital ng gobyerno, lalo na ang San Lazaro Hospital, at Philippine General Hospital. Naalala rin niya ang St. Luke sa BGC, kung saan sinabi niya na ang kanyang ina, ay na-confine noong nagkasakit sa virus. Ang socialite actress, kasama ang anak na si Dominic Cojuangco, at ang kanyang malalapit na kaibigan, ay nagbigay ng mga kagyat na pangangailangan, ng mga estranghero, mula sa gamot sa chemotherapy, dialysis treatments, Bonamilk para sa babies, nebulizer at dinosaur toys, It's Showtime tickets, hanggang sa matrikula ng mga bata. Nag-donate din sila Greta, tawag sa kanya sa showbiz, ng wheelchairs, sa pamamagitan ng digital talk show, nina Christy Fermin at Lolet Solis. Namigay din ang kanilang foundation, ng mga ambulansya, sa ilang local government unit at ospital.
Bilang bahaging may-ari ng Pitmasters Foundation, ang mga philanthropic na pagsisikap nila ay bahagyang pinondohan ng mga kita mula sa online cockfighting na negosyo nila ni Atong ang cockfighting king noong ito ay legal pang negosyo. Bagamat ang mga nakatanggap ng magandang ayuda nila Greta ay napakasaya na sabihin sa mundo ang sorpresa na dumating sa kanilang pintuan. Marami rin ang bumatikos kung saan nanggaling ang perang ng pondo sa mga ito na mula sa gambling o online cockfighting. Katwiran nila, maraming buhay ang sinisira ng sugal. Ang iba naman ay nawirduhan sa sobrang pagpo-post ng socialite actress ng kanilang mga ipinamigay sa social media. Natigil ang mga charitable posts ni Gretchen nang isinarado niya ang kanyang Instagram account dahil sa samot-saring mga intriga. Marami ang kumuwestiyon sa kanyang totoong intensyon, na para raw ito sa publicity at ego validation. Mayroong isang basher na sinagot ng actress ng "I am who I am. I will do what I want to do. Face it," says Lavay, sabi ng sikat na socialite. Kahit maraming taong malapit sa kanya, ang nagpapatunay na likas siyang mabait at matulungin, sa kabilang banda, ay kilala siya sa pagiging sobrang prangka. Siya ay isang nonconformist, at ipaglalaban kung ano ang sa palagay niya ay tama. Kaya maraming tao rin ang nakakabangga niya, kabilang ang kanyang sariling pamilya. Ang pamilya Barreto ay kilalang kilala sa Pilipinas sa kanilang magagandang mukha. Ngunit mas sikat sila sa kanilang mga publikong pag-aaway na dumadaan sa media at social media. Nagsimula ang alitan sa pagitan ng mga Barreto noong 2013. Nang maglabas ng pahayag ang family matriarch, na si Estrella Inday Barreto, na nagpahayag sa pamamagitan ng liham, sa sikat na columnist na si Ricky Lo, na itinatakwil niya si Gretchen bilang anak. Ipinagtanggol ni Mrs. Barreto, ang isa pa niyang anak na si Claudine, laban sa mga alegasyon ni Gretchen, na umano'y binatikos ang kanyang nakababatang kapatid sa pagbabash sa kanilang pamangkin, na si Julia Barreto sa Instagram. A mother's fury against her daughter, calling her a liar. Ipinagpatuloy ng matriarch ng pamilya Barreto, ang kanyang tirada laban sa anak na si Gretchen, at itinanggi na ang aktres ang naging breadwinner ng kanyang pamilya, at tinalikuran pa ang kanyang pag-aaral para pumasok sa showbiz. Tinawag niya si Gretchen na liar and evil. All caps pa ang ginamit. Sa isang punto, tinawag niyang teleserye queen, si Claudine, samantalang si Gretchen ay tinawag niyang ST, sex strip queen. Sa isang pahayag na ipinadala niya sa TV show na The Buzz, hinimok ni Inday si Gretchen na itigil na niya ang pag-aangat ng sarili sa pamamagitan ng pagpapababa sa kanila. Nanlaban si Gretchen, na-offend ng isang Instagram basher, na may username na @BullyGretchen. Ito ang post ni Gretchen sa Instagram. "You must feel so awful knowing your children and grandchildren can't love or respect you, because you are living a lie. Because you love only yourself. Narcissistic. Because you violate them in every way." Idinagdag pa niyang si Inday ay nag-expect ng sobra sa kanya, at higit sa lahat nagnakaw sa kanya. Sinabihan niyang kung hindi siya titigil, magsasalita na siya tungkol sa pangmamolestiya. "I will go all out, all you want from Claudine is whatever little money she has. From here on, I will correct your every single lie."
And I am blessed to have a narcissistic mother, who is abusive in every way. And an alcoholic father, who made his two daughters work for the family. Dagdag pa ng actress. At Bully Gretchen, I don't need to seek attention, I have more than enough of it. I don't conduct press conferences, you do. I have loads to do, I'm very busy human being. I'm productive. You are idle and bored and mentally ill. Go see your doctor, Mekwititan. Halatang si Inday ang tinutukoy niya, na nagpapanggap na basher. Malalim at misteryoso, ang sinabi niyang molestation, masyado kang mapapaisip, kung sino at kanino ginawa. Sa edad na 12, nagsimulang magtrabaho si Gretchen, bilang isang modelo, na humantong sa kanya, upang sumali sa show business. 14 na taong gulang siya nang mapansin, ng yumaong Regal Films director na si Joey Goseng Fiao. Ipinakilala siya bilang isang Regal artist, at naging bahagi ng pelikulang 14 Going on Steady, kasama sina Nadia Montenegro at Johnny's de Belen. Marami siyang sumunod na mga pelikula sa Regal Films, ni Mother Lily Monteverde. Naging maganda ang takbo ng kanyang karera. Noong 1989, siya ay kinuha ni Robbie Tan, upang maging isang contract star ng Seiko Films, ngunit bumalik siya sa kanyang orihinal na studio, ang Regal Films, noong 1992. Isa sa kanyang pinakamagaling na pelikula, na ginawa ng Regal Films, ay ang Bakit Ako Mahihiya. 1994 nang ibinalita ng aktres, ang tungkol sa relasyon nila, ng billionaire at business tycoon, na si Antonio "Tony" Cojuangco Jr. 1995 noong ipinanganak ang kanilang unika iya, na si Dominic Barreto Cojuangco. Tumigil siya sa showbiz, para asikasuhin ang pamilya. Noong 2001, bumalik sila Greta sa pag-arte, sa television series, na Sa Dulo ng Walang Hanggan, kung saan si Claudine ang main character. Ibinunyag din niya na si Claudine, ang humiling sa kanya, na bumalik sa industriya. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz, na-validate ang kanyang galing sa pag-arte. Hindi na siya ang Gretchen, na tanging mukha at katawan lamang, ang pwedeng ipagmalaki. Nanalo siya ng 4 na acting award. Nakuha rin niya ang kanyang pinakamagandang proyekto, sa telebisyon sa seryeng Magkaribal, kasama sina Bea Alonzo, Angel Aquino, at Derek Ramsey. Sinabi ni Mrs. Barreto na maaaring hindi sila mayaman, ngunit nanindigan din siya, na hindi sila mahirap. Idinagdag niya na komportable ang pamumuhay nila, bago pa isinilang si Gretchen, at hanggang sa panahong yon, hindi raw nila hahayaan na magtrabaho, para sa kanilang pamilya, ang isang 12 taong gulang na bata. Kasunod nito, naglabas din ng sariling pahayag, ang kapatid ni Gretchen na si JJ, na sinasabing si Gretchen talaga ang minsang naglagay ng pagkain sa mesa, nagbayad ng renta, kuryente at mga bayarin sa ospital, noong nagkasakit ang kanilang papa. Ang best friend ni Gretchen sa school, na si Tanya Montenegro, isang dating aktres din, ay nagpahayag ng pagkampi sa kanya, sa away ng mag-ina at magkakapatid. Sa mga panayam sa The Buzz, at Pep, sinalungat ng dating aktres ang karamihan sa mga pahayag, ng kapatid ni Gretchen na si Gia, na isang teacher sa Amerika, na nakipagtulungan sa naunang pahayag ng kanilang ina, na nagpapahiwatig ng marangyang buhay ng mga Barreto. Sinabi ni Tanya, hindi sila rich, hindi rin sila poor, gitna, magagandang bahay, ang mga bahay na iyon ay inupahan. Contrary to the statement na may chauffeur sila, hindi totoo.
dahil si JJ, ang kapatid nila, ang naghahatid sa kanila sa school, sakay ng yellow car nila. Noong grade school sila, ibinahagi ni Tanya na normal na pumapasok si Gretchen sa paaralan, na walang sapat na pagkain para sa recess o tanghalian. Kapag lalabas daw sila, hindi siya mag-o-order kasi walang pera. Ang ipinagtataka raw niya, ay kung bakit kay Gretchen lang. Galit na galit si Inday sa kanyang 7 anak, tinawag pa niya itong maitim at pangit, kaya nagkaroon si Gretchen ng inferiority complex, na kailangan niyang magpaputi. Minsang napadaan si Gretchen sa bahay ni Tanya, pinakain siya ng spam at California rice, naupo siya sa table at sinabing, "Ang sarap naman ito, di bale, I promise, someday I'd be able to buy myself this." Dagdag pa niya, may mga pagkakataon din na hindi nakapag-exam si Gretchen dahil sa hindi nabayarang tuition. Siya ay pinalabas sa klase. Sa sinabi ni Gia na may tig-iisa silang nani, as far as I recall, from the stories of Gretchen sa akin, they never had a maid. May kasama silang nakatira sa kanila, at tinatawag nilang naning. Si naning ay kapatid ng mama niya. Iyon ang nag-alaga sa kanila, dagdag pa niya. Sa sariling paliwanag ni Gretchen sa Instagram, pinangaralan daw sila ng ina, na sabihin sa ibang tao na mga haciendero sila, at may-ari ng prawn farm sa Iloilo. Ayon kay Tanya, lumaki si Gretchen na emotionally deprived of love from the parents. Kasi kung mapapansin mo daw si Gretchen, kapag nakakita siya ng kaibigan, sobrang huggy niya, si I love you daw siya. Nang tanungin daw ni Tanya bakit, sumagot daw si Gretchen na, "Wala lang, because I never got this from my parents, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. Never akong niyakap." Idinagdag pa ni Tanya na nakita raw niya minsan, siguro sa grade 6, na may malaking pasa malapit sa panga si Gretchen. Tinanong daw niya ang kaibigan, kung anong nangyari, pero napaiyak daw si Gretchen, kaya hindi na niya pinilit. Minsan naman daw, na late siya sa class pictorial, nang tanungin ni Tanya, sinabi niyang, "Inday pulled my hair." Kahit daw sa marangyang buhay ngayon nila Greta, bigyan mo lang ng mocha cake o anumang sweet, at masaya na siya kasi noong bata siya, nakakatikim lang siya ng Goldilocks cake kapag may kaarawan. Fast forward sa 2018. Nakipagbati na si Claudine kay Gretchen. Noong 2019, nang mamatay ang kanilang ama, mahigpit na tinanggap at niyakap ni Mrs. Inday Barreto ang kanyang anak na si Gretchen sa kanyang pagbisita sa Bohol. Sumunod rito ay ang mga social media post ni Claudine at Gretchen na nakikipag-bonding sa ina. Si Marjorie naman ngayon ang kanilang hindi kinakausap. Samantala, may mga naglabasang balita na nakakatanggap ng sustento si Claudine, na kasalukuyang madalang ang trabaho, na kalahating milyong piso kada buwan mula kay Gretchen. Sa pagtatapos, hindi nakapagtataka ang ugali ni Gretchen na ipakita ang kanyang marangyang buhay. Sa kanyang mga pinagdaanang hirap at abuso, nagawa pa rin niyang magpatawad, magmahal, at magbigay.